Good morning sa bawat isa. Happy Lord's Day. At sa araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa breakthrough. We are now discussing the breakthrough part 5. Turn your Bible in the book of 2 Chronicles chapter 7 verses 12 hanggang 22. Babasa ako sa New King James Version. Verse 12, Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up heaven and there is no rain, or I command the locust and devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will heal from heaven and will forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. For now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and my eyes and my heart will be there perpetually. As for you, if you walk before me, as your father David walked, and do according to all that I have commanded you, and if you keep my statutes and my judgments, then I will establish the throne of your kingdom, as I covenanted with David your father, saying, You shall not fail to have a man as ruler in Israel. Verse 19, But if you turn away and forsake my statutes and my commandments, which I have set before you, and go and serve other gods, and worship them, then I will uproot them from my land which I have given them, and this house which I have sanctified for my name, I will cast out of my sight, and will make it a proverb and by word among all peoples. And as for this house which is exalted, everyone who passes by it will be astonished and say, Why has the Lord done thus to this land and this house? Then they will answer, Because they forsook the Lord, God of their fathers, who brought them out of the land of Egypt, and embraced other gods, and worshipped them, and served them. Therefore, He has brought all this calamity on them. So, ang pangyayaring ito ay may kinalaman po sa dedication ng first temple ng Israel, sapagkat through Solomon nagkaroon ng fulfillment yung desire ni King David na magkaroon ng templo ang Panginoon. Kaya during the time of King Solomon, his son, ay nagkaroon ito ng fulfillment. By the way, ang gumawa po ng, or the author ng Chronicles ay si Ezra. So si Ezra ay scribe. Siya po yung nagtatago ng mga scroll. At the same time, siya po ay priest. So ang niloloob o nilalaman ng Chronicles ay nagfo-fall into four major things. First one ay it recognize the purpose for this house. Pangalawa, a place of setting sin is issue. Pangatlo, response of God to the prayer. And pang-apat, wonderful promise of God. So, despite na ang mga bagay-bagay ay tinatalakay ng Panginoon sa pamagitan ng katugunan ng Diyos sa kahilingan ni King Solomon, itong apat na ito ay makikita natin sa pagtalakay natin ng ating pong topic ngayon. So, our objective ay may kinalaman sa to experience breakthrough is not quite easy, but you must pass through the process of the Lord permitted you to do so. So, proseso siya. Yung breakthrough gusto nating maranasan, proseso siya. Ang bansang Israel gusto nila ng breakthrough, so may process na sila ay pinagdaanan. At nais ng Lord na ito ay kanilang maranasan. So sa pag-aaral po natin ito, meron pong threefold conditions how to experience breakthrough. Ang pinaka-main verse po natin ay tututok tayo sa verse 14. So the first fold conditions how to experience breakthrough ay yung
Verse 14a, nakasaad po dito, if my people who are called by my name will humble themselves. Ulitin ko po, the first four conditions how to experience breakthrough is what? If my people who are called by my name will humble themselves. Verse 14a. So, sabi ni Webster sa humble, i-highlights natin yung word na humble. Ang humble po ay, ang ibig sabihin ay not proud, not thinking of yourself better than other people. Why? Bakit yun ang binibigyan ng emphasis ng Panginoon? Sapagkat meron pong history. Sa panahon po na ang Israel ay nandoon sa Egypt for, sabihin na natin, sa panahon ni Joseph, nagkaroon sila ng magandang kalagayan. Dahil si Joseph, masagana ang karunungan din ng Panginoon sa kanyang buhay, at siya yung nakapag-interpret ng dreams ng Pharaoh. So, 7 years na kung saan ay kanyang pinamahalaan ang bansang Egypt at ito ay umunlad. Kaya kahit dumating yung 7 years ng famine, na pamahalaan at nasupply lahat ng needs ng lahat ng Egyptians, particularly yung mga other nations from outside Egypt ay nabenepisyohan. Kaya nga napapunta po doon yung mga Israelita sa pamamagitan po ni Joseph. At nakapanarahan sila doon sa isang malayang lugar na ang tawag ay Goshen. Kasi open city siya na kung saan ang lahat ng mga foreigners from outside the Egypt, doon sila pinatira. So ibig sabihin, best place ang ibinigay ng Pharaoh sapagkat ang trato ng Pharaoh kay Joseph ay maganda. Kasi of course, that is his reward kasama ng kanyang pamilya kasi siya yung isang naging dahilan ginamit ng Panginoon para umunlad yung kanilang bansa. But sad to say, after na mamatay yung the older Pharaoh, siyempre napalitan siya ng son, at si Joseph ay pumanaw na rin, so nagkaroon ng pagbabago sa yugto ng buhay ng Israel. So ibig sabihin, naging maganda ang kalagayan ng mga Israelites. Kaya lang, sad to say, noong pinaltanan na yung Pharaoh, doon na nagpasimula ang trahedya ng kanilang buhay. Sapagkat from free man, sila ay naging slave. Kaya yun ang pwedeng maging panuntunan ng pamamahala na nais ng Panginoon kay Solomon. Kasi gusto ng Lord magtuloy-tuloy ang breakthrough. So, ganoon ang nangyari. Through Moses, pinadala ang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng burning bush, kinausap siya ng Panginoon. At itong si Moses na kung saan galing din doon sa Egypt, sanay siya sa culture ng Egypt at candidate siya sa pinakamataas na posisyon ng pagiging leader ng Egypt. Pero hindi naganap yun, hindi nangyari yun kasi na-open ang kaisipan ni Moses during that time dahil nakita niya yung kanyang kababayang Hebreo na pinahihirapan ng mga Egyptian sa kanyang pagtatanggol dahil siyempre masakit para sa atin yung ating mga kababayan, kadugo natin, sinasaktan ng ibang lahi. Kaya ang nangyari, pinagtanggol ni Moses hanggang sa napatay ni Egyptian. At yun ang naging dahilan para maging fugitive siya doon sa bansang Egypt. So yung kanyang tungkulin, yung kanyang posisyon, yung kanyang karangalan ay hindi na niya binigyan ng importansya bagkus siya ay lumabas ng Egypt at siya ay napapunta doon sa lugar ng Midian kung saan nakapangasawa siya ng isang Midianite. Yun nga po si Zipporah. So ibig sabihin, yun yung bagay na dapat po nating makita. Ang Egypt ay from doon sa Egypt, ang mga Israelita from Egypt sa pamamahala ni Moses hanggang sa pinamahalaan siya ni King Saul, the first king of Israel, na kung saan si King Saul hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang kanyang isinulong ay yung ikalulugod lamang ng mga tao, naging man-pleaser si Solomon, naging disobedient siya sa Lord.
naging idolatrous, hanggang sa siya ay napalitan ni David. Si David, kinalugdan ng Panginoon, at hindi nangyari na sa kanya ipatayo yung templo sapagkat yung kanyang kamay ay nabahiran ng dugo sapagkat siya ay isang dakilang mandirigma. Kaya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Solomon, nagkaroon ng fulfillment, yung nasa ng puso ni David na magkaroon ng magandang templo ang Diyos, at napakaganda talaga ng templo ng Diyos. At ito yung yugto na kung saan ang templo ay idinededicate ni Solomon sa Panginoon, at siya'y nananalangin na sa lahat ng concerns ng mga Israelita ay kanyang idinudulog sa Panginoon, inclusive yung mga foreigners kung pupunta doon sa Israel at papasok sa templo. Sinabi niya sa Panginoon, Panginoon Diyos, na yung diringgin din sila. Pero kahit sa ganong kalagayan, second appearance kasi ng Lord ang yugtong ito na kung saan kinakausap niya si Solomon sa kanyang panalangin. Kaya ano yung bagay na dapat nating maintindihan dito? Hallelujah. Ang sinabanggit dito sa first fold conditions how to experience breakthrough, gusto siyempre ni Solomon na maranasan yung breakthrough. Kaya ang sabi ng Lord sa kanya, unang bagay, unang condition is what? People who are called by my name will humble themselves. Mga kapatid, may kinalaman to sa kalagayan nila na kailangan hindi sila maging proud. Hindi nila isipin na sila ay nakahihigit sa ibang mga lahi dahil they are the covenanted people of God. So, hindi ibig sabihin ng covenanted people of God nakahihigit sila sa ibang lahi. At hindi dahil sa sila ay lumaya na at covenanted people of God, panay pagpapala na lang ang kanilang mararanasan. Kaya sinasabi ng Lord kay Solomon yung unang bagay na dapat nating maintindihan. If my people who are called by my name will humble themselves. According to other theologians, ito raw ay hindi address sa mga Israelites. No, this is a personal prayer of Solomon to God. So, ibig sabihin, yung sinasabi niyang, if my people, talagang lahi ng Israel yun. Kaya, ang sinasabi ng Panginoon ay para sa Israel. Kaya ano yung dapat nating maintindihan doon sa humble? Hallelujah. Bagamat binabanggit ni Webster, it is not proud, not thinking of yourself better than other people. Sinabi sa Numbers chapter 12, verse 3, Now the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Kaya nga nagkaroon ng problem yung kanyang mga kapatid, si Miriam at saka si Aaron. Bakit? Kasi nakita nila yung marriage issue ni Moses. Kasi nga mayroong law sa Old Testament na abomination kapag nakapag-intermarriage sila sa other race. But it so happened, naganap na yun sa buhay ni Moses. At yun ang naging issue, kaya nagrebelde sila Miriam at sila Aaron. At yun ang naging dahilan na challenge nila yung legitimacy ni Moses bilang leader ng Israel. Kaya pag binasa natin yung Ezra chapter 9 at saka Ezra chapter 10, doon binanggit ni Ezra yung mga bagay na may kinalaman sa intermarriages. Kasi nga, nung sila bumalik sa Israel, ito naman yung yugto na kung saan ay ipatatayo i-reconstruct muli yung second temple. Kasi ito, first temple, during the time of Ezra, ang kanila namang i-build ay second temple. Kasi nagkaroon ng captivity sa buhay ng mga Israel. Kasi nga, naging proud sila, naging hindi nila sinunod ang kalooban ng Lord, naging idolatrous. Kaya nga binabanggit dito sa mga other verses ng ating pong tinatalakay, chapter 7, di ba? Kung hindi kayo magiging idolatrous, kung hindi kayo magiging proud, kung hindi kayo magiging hindi nyo tutupdin ang aking mga statutes, ang aking mga ordinances, i-upload ko kayo. Sinabi ng Panginoon kay King Solomon. Kaya yung bagay na humble ay malaking factor po sa buhay po ng bawat isa po sa kanila. Kaya dito, ang dahilan kung bakit nagkasakit si Miriam,
Dahil nga po, nilabanan nila, nagrebelde sila kay Moses. Hindi nila kinilala ang pagiging leader ni Moses. Kaya ano nangyari kay Miriam? Nagkaroon po siya ng ketong. At because si Moses ay dumulog sa Panginoon, nanalangin siya na pagalingin ang kanyang kapatid na si Miriam. Kaya gumaling si Miriam. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng maging humble tayo sa harapan ng Lord. And sa Job chapter 40 verse 12, sabi dito, disperse the rage of your wrath. Look on everyone who is proud and humble him. Sa chapter 1 ng Job, pag binasa natin doon, na binabanggit na there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that was man was blameless, upright, and the one who feared God and shunned evil. So upright siya, di ba? Siya ay blameless. So he shunned evil. Ayaw niya talaga na gumawa ng masama. Nilalayo niya ang kanyang sarili sa masama. At very proud ang Lord na kung saan ay pinagmamampuri siya at pinagmamalaki siya kay Satan. In verse 8, chapter 1, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, and blameless and upright man, and who fears God and shuns evil. Kaya yung devil o si Satan nag-request sa Panginoon. Sabi niya doon sa verse 12, and the Lord said to Satan, behold, all that he has in your power, only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. Sinabi niya, kaya naman yan gumagawa ng mabuti, ay pinagpapala mo. Subukan mo magpapalain. Ewan ko kung gawin niya yung mga bagay na yan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 12, sige, challenge accepted, pero huwag mong kikitli ng kanyang buhay. Kaya nangyari kay Job yung mga bagay-bagay na hindi niya inaasahan sa kanyang buhay. Pero, hallelujah, purihin ng Panginoon, yung kanyang pananampalataya ay naging matibay sa harapan ng Panginoon. Kaya sa verse 21 ng chapter 1, sinabi niya na kahit yung pangyayari sa kanyang buhay, na wala siya ng anak, na wala siya ng mga ari-arian, pati yung kanyang kalusugan, na-infect, pero ano yung kanyang sinabi sa Panginoon? Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Kahit na sa ganong sitwasyon, nakalagayan si Job, ay yun pa rin ang sinabi niya sa Panginoon. Babalik ako ng hubad, pinanganak akong hubad, babalik din ako ng hubad sa iyo. Kaya dito sa Job chapter 40, na siya, na-influensya na siya ng kanyang mga friends, pinagpintangan siya na kung ano-ano. Kaya kinakausap siya ng Panginoon at sinasabi sa kanya ng Panginoon, disperse the rage of your wrath, look on everyone who is proud, and humble him. Kaya ayaw ng Lord sa mga proud people. Ang gusto ng Lord ay magpakumbaba sa Kanya. In Psalms 9 verse 12, when He avenges blood, He remembers them. He does not forget the cry of the humble. Naalala ni King David kung papaano yung Israel, di ba, ay tinakot at nilagyan ng kahihiyan ni Goliath. Kaya gano'n na lamang yung kanyang nasa na ipagtanggol ang bansang Israel. Na kaya may dumanak ng dugo dahil ipinagtanggol niya ang karangalan ng Diyos. Hallelujah! Kahit napakahirap na talunin si Goliath, pero nilabanan niya si Goliath for the sake ng Panginoon. Kaya nakita ng Lord yung kanyang desire, yung kanyang humility, na hindi niya inalintana yung kanyang sarili na mapupunta into risk, na pwede niyang ikamatay. But because yung intent ng kanyang puso, yung desire ng kanyang puso, na paglingkuran ang Panginoon, ginawa niya. Nag-humiliate siya, naging humble siya. Ganon din sa panahon ng kanyang anak ay nagrebelde sa kanya. Maraming tao ang nasaktan, maraming tao ang nagbuwis ng buhay. Masakit para kay King David ang bagay na yon. Pero sinabi niya dito, he does not forget the cry of the humble. Ayaw niyang labanan si Absalom kasi anak niya yun eh. Pero ang Lord ang siyang nag-strike sa buhay ni Absalom. Nakita yung kanyang kapakumbabaan. Kaya makikita natin mga kapatid, ang favor ng Lord ay nasa mga humble. Hallelujah. In Psalms chapter 10 verse 12, continuation to ng chapter 9,
Hallelujah. Sinabi dito ni King David, "Arise, O Lord, O God, lift up your hand. Do not forget the humble." Kasi yun siya meron. Na kahit siya ay nagkamali, maraming ulit sa Panginoon, pero patuloy lang siyang bumabalik at naglilingkod at ginagawa yung pinakamainam na bagay para sa Diyos. In fact, kaya nga natayo ang Second Temple na kung saan ipinapanalangin ni Haring Solomon dahil kay David. Desire ni Haring David na ang Diyos ay ipagpagawa ng isang templo. Kaya mga kapatid, makikita natin na ang favor ng Lord ay nasa mga humble. Kahit na sa panahon po natin ngayon, although meron tayong mga, di ba, meron na tayong mga kahusay, marami na tayong mga achievements, meron tayong mga skills, abilities, meron tayong mga talino, marami tayong mga bagay na kung saan ay na-accomplish sa buhay natin dito sa lupa, hindi natin yan pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Ang lahat ng bagay na meron tayo sa buhay natin, wealth, resources, o anumang mga bagay, fame, o anumang mga bagay, pag meron tayo sa buhay natin, dapat i-consider natin na ang Diyos ang nag-allow para ito ay ating pong matamasa. Sapagkat ang Diyos lang ang nagpahintulot nito para tayo ay magkaroon ng mga bagay na yan. Kailangan tayo ay manatiling nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Na kahit tayo ay itaas at tayo ay nasa proseso na ng pag-unlad, nasa proseso na ng pagtatagumpay, nasa proseso na ng mga bagay na kung saan tila baga ilalagay tayo sa comfort ng buhay, but nonetheless, kailangan sasabihin pa rin natin, Lord, ang lahat ng ito ay galing lamang sa iyo. Ito'y biyaya mo po sa akin. Kaya yung kapakumbabaan, dapat po nating patuloy na ilagak sa harapan ng Lord. So that is the first full condition how to experience breakthrough. Ano po uli yun? Yung first main point, if my people who are called by my name will humble themselves. Pangalawa, second full conditions how to experience breakthrough. In verse 14 din, verse B, verse 14b, ano po yun? Pray and seek my face. Yung seek, sabi ni Webster, is to search for someone or something, or to ask for help, advice. So sabi dito sa kalagayan na ito, na pinapanalangin ni Solomon, sabi ng Lord sa kanya, pangalawang bagay, after na sinabi ng Lord, if my people will call by my name, will humble themselves, sinabi niya yung pangalawa, and pray and seek my face. Mahalaga mga kapatid, sa buhay natin dito sa lupa, ano po ba yung ating sinisik? Sabi dito ni Webster, meron tayong sinisik, someone, something. Nagsisik tayo ng help, nagsisik tayo ng advice. So, sino ang dapat nating lapitan? Sino ang dapat nating pagtiwalaan sa buhay natin dito sa lupa? In Ezra chapter 4 verse 2, sabi dito, they came to Zerubbabel and the heads of the fathers' houses and said to them, let us build with you, for we seek your God as you do. And we have sacrificed to him since the days of Esarhaddon, king of Assyria, who brought us here. Now, gusto kong bigyan ng pagpapaliwanag si Esarhaddon, sino ba siya, at si Zerubbabel. Ano ba ang naging tungkulin nila sa buhay ng mga Israelita during the time ni Ezra? So, si Esarhaddon ay isa sa naging king ng Assyrian. At kaya na-recognize ang Nineveh, isa rin siya sa nakapagpa-establish nito. And he built a new city, and he revived commerce, yung mga kalakaran, yung mga pangangalakal, ni-revive niya ito, kaya na-repopulated yung Samaria. At dahilan ito, kaya yung mga Israelita ay na-establish doon sa lugar na yon. So nakatulong yung pamamahala ng Assyria sa bansang Israel. At si Zerubbabel naman, during that time, sa pamamahala ni
ni Esarhaddon, si Zerubbabel, isa siya sa influential political and religious leader during that time in Israel. Siya yung naging governor ng Judah. Kaya tinulungan niya sila Ezra, sila Nehemiah para maipatayo at ilagay yung foundation ng Second Temple of Israel. Kaya sabi dito, kay Ezra chapter 4 verse 2, they came to Zerubbabel and the heads of the fathers' houses and said to them, let us build with you, for we seek your God as you do. Kaya si Ezra, hindi tumigil yan eh. Even nung karoon ng first captivity ang Babylonia, di ba? Sila ay napunta doon sa Babylonia, hindi siya tumigil, sinulong niya ang kalooban ng Panginoon. Talagang hinanap niya, inaisin ng Panginoon. Nais niya na makawala doon sa kalagayan ng captivity ng Babylonia. Kaya yung sumunod na captivity ay yung Persian. So naglaban yung Babylonia at Persia, natalo yung Babylonia, natalo si Nebuchadnezzar, kaya yung Persian Empire, ito naman ang nagbigay ng hudyat para palayain ang Israel at makabalik sa bansang Israel. Hallelujah. So yung word na seek, napakahalaga mga kapatid. Pray and seek, napakahalaga. In Amos chapter 5 verses 4 to 5, by the way, yung Amos, ang ibig sabihin niya ay burden bearer. So, sa panahon ng Amos, ang mga Israelita naman ay nanagana. Nagkaroon sila ng great prosperity in Israel, in Judah that time. Kaya ano nangyari sa kanila pong buhay? Siyempre, pag ang buhay ay nagiging maalwa, nagiging marangya, hindi na siya naging spiritual, hindi na nila sinulong ang kalooban ng Panginoon. Ano nangyari sa buhay nila? Hallelujah. Sinabi dito, for thus says the Lord to the house of Israel, seek me and live, but do not seek Bethel, nor enter Gilgal, nor pass over to Beersheba, for Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to nothing. Sinasabi diyon, ano po nangyari? Nagkaroon sila ng yung idolatry ay rampantly na kanilang naisulong sa kanilang buhay. Kasi nga, rich na yung kanilang mga buhay. Nabuhay na sila doon sa luxurious living at inoppress nila yung mga mahihirap. Nawalan sila ng passion, nawalan sila ng heart para doon sa buhay ng mga mahihirap. Ang sinulong na nila ay mga mararangyang buhay. Ang sinulong na lang nila ay yung mga bagay na gusto na lamang na klase ng buhay. Kaya nga Ephesians chapter 2 verse 2, di ba, yung course of this world, ang ibig sabihin ng trend of this world, kapag isinulong ng tao yung course of this world, napapalayo talaga na napapalayo sa Diyos. Kaya doon sa verse 6 ng chapter 5 ng Amos, sabi doon, seek the Lord and live, lest He break out like fire in the house of Joseph and devour it with no one to quench in the Bethel. Kaya ano yung bagay na dapat nating makita dito? No, nagkaroon ng widespread of immorality at yung judicial system nila ay nakorrupt. So, hindi na sila hindi na sila naninindigan sa tama, hindi na sila naninindigan sa totoo, nakorrupt na. Kaya ano yung bagay na ating matututunan sa buhay ng mga Israelita? Kaya yun ang sinasabi ng Lord kay King Solomon. Na sabi niya yung pangalawa na condition, how to experience breakthrough. Ano yun? Pray and seek my face. So, sa buhay natin dito sa lupa, no, na kahit meron tayong mga isinusulong na may kinalaman sa ating pagtatagumpay, may kinalaman sa tayo ay maging stable ang buhay, tayo ay ma-established, tayo ay ma-secure, huwag nating kalilimutan na hanapin ang kalooban ng Diyos. Let us pray. Ipasa ilalim natin sa kapamahalaan ng Diyos yung bagay na may kinalaman sa ating pursuit. May kinalaman doon sa ating isinusulong sa buhay. Dapat maging sentro ng ating naisin sa buhay natin dito sa lupa ay maisulong pa rin ang kalooban ng Panginoon. Kahit na tayo nagtatrabaho, kahit na tayo nagnenegosyo, kahit tayo nag-aaral, anumang degree ang gusto nating marating sa buhay, anumang achievements, anumang accomplishment, anumang mga positions ang gusto nating
mailagay tayo, anumang maging status ng mga negosyo na gusto natin sa buhay na ito, dapat let us pray and seek His face. Mahalaga po ito mga kapatid sapagkat sa buhay po natin dito sa lupa, ito yung bagay na dapat po nating gawain. Kaya sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ito yung atin pong kinalalagyan na ang daigdig ay asking, di ba? Doon sa kalutasan ng world crisis. So, all we have to do ay ito yung ating dapat maging role na encourage natin sila. Even different kinds of leaders of every countries, hirap sila na ma-identify, i-find kung ano yung solusyon doon sa krisis na kinakaharap ng bawat mga bansang kanilang pinamamahalaan. And even the medical practitioners, and even the scientists o yung mga researchers, hindi pa nila matuklasan kung ano ang lunas ng virus na kung saan ay umiiral sa ating panahon ngayon. Sila maaring hindi pa nila identified, pero tayo identify natin kung sino ang nakakaalam para ito ay masugpo. Kaya nga, the only requirements, conditions na sinasabi ng Lord kay King Solomon when he dedicated the temple, ano po yung una? First condition, if my people will call by my name, if my people who are called by my name will humble themselves. Tapos pangalawa, and pray and seek my face. Kaya nga, pray ng Panginoon, itong naganap po sa atin ay ini-strengthen yung relationship natin with our family at na-identify natin yung na dapat magkaroon tayo ng quality time para yung ating pong relasyon sa ating pamilya ay tumibay. And then nagkaroon tayo ng quality time to meditate His Word. Nagkaroon tayo ng quality time to pray, seek His face. Patuloy tayo nagpapakumbaba sa Kanya. And we do believe na itong ating pong ginagawang ito at ma-influensyahan natin yung ating community, not only our family, but our community, ma-influensyahan natin yung our nation, ma-influensyahan natin yung lahat ng mga bansa. Hallelujah. Ang pagtugon ng Panginoon ay ating mararanasan. Sa Diyos, walang imposibleng bagay. Ang Diyos ang may-ari ng langit at ng lupa. Ang ways natin maaaring kulang, kapos, pero ang Diyos napakasagana ng Kanyang karunungan. Yung ways niya, iba sa ways ng mga tao. Kaya let us put our trust on Him. Let us call His name. Let us humble ourselves before Him. Let us pray. Let us seek His face. At ang Diyos ay naniniwala po tayo natutugon sa buhay ng bawat isa sa atin. Mahal po tayo ng Panginoon lahat. Ayaw niya na ang kanyang anak ay hindi nasa maayos na kalagayan. Kaya mga kapatid, basta tayong lahat sama-sama dito sa naisin ng Panginoon. Hallelujah! Tayo pong lahat ay mag-humble. Tawagin natin ang kanyang pangalan. Mag-pray tayo sama-sama. I-seek natin ang kanyang mukha. At ang Lord ay kakatagpo, tutugon sa ating mga kahilingan. Kaya kahit hindi tayo magkakasama ngayon in the Spirit, we are one. Kaya nga, I'm always encouraging you na stay at home, stay calm. Ang Diyos ay sovereign. Ibig sabihin ng sovereign, God is in control of everything. Let the peace of God, let the comfort of God, let the protection of God, let the covering of God ay masagana po nating maranasan.
We are praying na wala ni isa sa atin ang ma-infect ng virus na ito. At ang virus na ito, habang tayo sama-samang nananalangin, sa anumang kaparaanan ng Lord, maaaring sa tubig, sa hangin, o anumang kaparaanan ng Lord, ito ay matunaw. Mawalan siya ng kapangyarihan. At yung mga infected na victims na nasa mga hospital, no, lumakas ang kanilang mga antibodies, masolusyonan, matugunan ng mga treatment ng medicine na ginagawa ng ating mga doctors, nurses, tinatawag na mga heroes of our generations, purihin ang Panginoon sa kanilang buhay, ito ay matatapos. Mag-end up ang kapangyarihan ng evil at ang